Our next question was posted by Luis Miguel Francisco. His question was, Magandang araw po. Ako po si Luis Miguel Francisco, taga Bataan. Bakit po ba ang daming relihiyon? Sa history at Biblia, parang Roman Catholic lang naman ang itinatag. Ba't po ngayon napakadaming relihiyon? Saan po nanggaling yung ibang relihiyon? Salamat po at more power po sa inyong palabas. Salamat sa iyo, Luis, aking tukayo. Okay? Ang masasabi ko tungkol sa dami ng relihiyon ay ito, no? Napaka-komplikado nito. Pero para sa purposes natin, dahil maikli lang ang kaya nating sagot, ay ito. Bago pa dumating ang tinatawag nating Kristyanismo, itong kilala mong relihiyon, yung Roman Catholic religion, ay marami na rin naman talagang iba't ibang relihiyon. So before the coming of Christianity, there were already many religions in existence. Ngayon, ang relihiyon kasi ay isang human way of expressing faith. So even if faith is something God-given, we people who receive grace from God or even revelation from God or sabihin natin promptings or inspiration from God, we give external expression to that response, what we call faith, in different ways. At pumapasok na ang kultura, ang temperament, ang personalidad ng mga tao na nagbibigay external expression to their faith. Okay? Ngayon, iba-iba ang faith. Doon pa lang, no? Iba-iba na. Kaya iba-iba rin ang manifestations in what we call religion. Ngayon, siguro ang tanong mo ay about the Christian faith. Iisa naman ang tinanggap nating revelation. Iisa ang ating ginagamit na salita ng Diyos. Pero bakit iisa man yun, iba-iba pa rin ang mga Christian communities, Christian churches, and Christian religions? Para tuloy, hindi iisang Kristyanismo. Maraming dahilan yan. Doon pa nga sa panahon ng Biblia, sa Corinthians, nagkahati-hati na, nagkapangkat-pangkat. Merong panig kay Pablo, may panig kay Pedro, may panig kay Apolos. Ang isang ugat ng pagkakahati-hati at pagbubunga ng iba't ibang relihiyon ay ang ating pagiging mahina at pati ang ating kasalanan. Kaya nga yung tinatawag na ecumenism, yung sana maghanap tayo ng pagkakaisa, ang tawag dyan nakaugat sa spiritual ecumenism, spiritual conversion, so that we could find the way not only to God, but to each other. Makalulungkot man, pero yan ang nakakasugat sa ating iisang relihiyon, kaya dumarami. Kaya kung gusto nating tayo ay maging isang katawan talaga, ay kailangan dumaan sa purification, conversion, humility, panalangin.